Yon, tayo po ngayon ay nasa series ng ating pag-aaral, no? Yung ating nakaraan is about preach the Word of God. Still today, nasa bahagi pa rin tayo ng message ni Lord about the Word of God. Amen po ba? Amen. So, sige, pwede ba natin batiin muna yung ating mga nasa likuran, no? Amen. Ngitian muna po natin sila, yung talagang makakapagpalakas sa kanila. Hindi yung nakakaasar ng ngiti. Okay po ba yan? Yung talagang magagalak sila, mapapalakas sila, they will be encouraged, no, sa mga ngiti mo sa oras na ito. Okay? Tinignan nyo na ba sila? Are they okay? Sabi mo, okay ka lang ka mo. Baka hindi sila okay kasi eh. No? Okay lang ba sila? Amen. Kasi mukhang mga pagod eh. Mukhang pagod kayong lahat na no? Amen. So, okay lang mapagod yon, it's normal. Amen po ba? Kapag hindi ka napagod, ibig sabihin abnormal ka. Bato ka pag hindi ka napagod. Eh na! Andiyan ka ba? Parang alam nyo, parang mas gusto ko lang kumakanta na lang eh. Parang ayaw kong dumating sa ganitong bahagi. No? Kasi I want to practice na kung ano yung ating gagawin sa kalangitan. Because, alam niyo naman, sa langit tayo mag-aawitan na lamang. Alam niyo po ba yan? Wala nang word of God doon na ganitong type. Because, pagdating natin sa langit, makikita natin the word of God itself. And that is Jesus. Nandoon na siya. Amen po ba? So, dapat talaga tayo ay talagang nagpa-practice on how to worship God in our life. Amen? Na-rapture na yata kayo. Bakit ano nyo ngayon, yung tone nyo, medyo down na down. Alam nyo, sabi ko, gusto kong i-reserve yung strength ko. Sana ayaw kong kumanta, ayaw ko talaga. Kasi nga, Renz Berano yung boses ko. Pero I'm trying, no, para lang medyo maging alive tayo, no. So, kakataba ba tayo ngayon? Mas gusto ko yata kumakata lang, medyo gusto kong mag-exercise muna kayo. Pwede ba tayong kumanta ulit? Sige, tayo muna tayo. Amen. Amen. Kakantahan na lang siguro talaga tayo mangyayari nito, Lord. Sinong marunong sumayaw? Yun, oh! Anong alam yung sayo ng Bini? Okay? Pero hindi tayo sasayaw na katulad ng kay Bini. Sasayaw tayo katulad ni David. Amen po ba? Sabi ng Bible, when the Spirit of the Lord come upon His people, sabi nga na, it is the Holy Spirit who teach us on how to dance. Amen po ba? Amen! Hindi mo nang stress sa katabi mo kasi baka hindi sa basta na katabi mo, hindi ka makasayaw eh. Kung kinakailangan mo lumabas ka. Hindi, doon sa labas. Gusto niyo ba sa labas? Okay. When the Spirit of the Lord, upon my heart, yes, like David. Come on, sing it again. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David. Oh, I will dance like David.
Ako hindi. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Napakabuti po ng Diyos. Ano po? Praise God kasi binigay niya tayo ng mga katawan, ng kalakasan to praise Him this morning. And I believe, kung ano ba yung nararanasan nyo ngayon, nakalimutan nyo na. Kasi ang inaalala nyo ngayon, yung kalusugan nyo. yung katawan, napagod ako doon, Pastor. Amen? So, yun ang gusto ng Panginoon eh. Ma-enjoy natin yung kanyang presence. And you know what? Praising God is a good medicine. Amen po ba yan? Amen. Kaya manatili ka lang na kumakanta. Ano, nagpupuri sa Diyos. Anyway, nasa third part tayo, or second part of God's message, dun sa series ng ating Panginoon, inihingal si Pastor. Mukha lang siyang bata, pero 50 na. Amen. So, again, kasi nasa Bible month po tayo today, no? At ang pag-usapan pa rin natin is about the Word of God. Last time, we talk about preach the Word of God. So today, ang pag-usapan, and still, it is about the Word of God. It is about the Scripture, and it is about advancing the gospel through suffering. Pwede ba yon, Pastor? Na mai-advance. Sino mahilig mag-advance dito? Mahilig ba kayo mag-advance? Yung sweldo mo, kukunin mo na kagad i-advance mo? Yung maraming mga taong ganoon, they want to advance it. Ito napakaganda no? Yung advancement or advancing of God's or of the gospel of God is through suffering, which is very impossible. Kung titingnan natin, Pastor, meron ba noon? Is it possible na mai-advance no, yung gospel ni Lord through sufferings that I am experiencing na para bang, tama ba yun? Okay ba yun? And paano nagaganap yun na yung gospel ay nai-advance through the suffering na meron ako? Kaya nga magkakaroon tayo ngayon ng magandang point of view regarding the suffering that you have today. Amen po ba? Amen. Hindi mo natitingnan niya yung suffering na pangit. Amen po ha? Parang alulungkot nyo pa rin talaga. Ba't ako napagod, nakangiti pa rin, pero kayo, iningal ako. Amen. So, suffering, remember this, that suffering is a blessing. Sabi mo nga, suffering is a blessing. Yeah. Alam niyo, kapag isang bagay, yung pananaw natin is sa isang bagay, a blessing, napakagandang tanggapin, napakadali. Tama po ba? Halimbawa yung katabi mo, blessing ba yan o curse sa'yo? Masakit ba siya sa'yo? Yung alam mo, ikaw nagpapahirap sa akin. Pagka nagpapahirap ang isang bagay sa'yo, napakadali mong itapon yan, eksapwera yan. Pero ang isang bagay na talagang they are blessing to you. For example, even though sa ibang tao walang kwenta, pero sa'yo, ang tingin mo blessing. Talagang papahalagaan mo yan eh. Tama ba yun, church? Amen. So, let us go to Philippians chapter 1, verse 12, and then verse 29, 30. Mag-jump tayo doon. Philippians chapter 1, verse 12, and then we will jump to 29 and 30. Let us read. 1, 2, 3, read. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, ng mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. Take note of that. Ang mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong. May, sabi mo, help. Imagine nyo na, help sa paglago ng ang Ebanghelyo, that is the gospel. That is the scripture, that is the word of God. Amen po ba? Okay, verse 29, ang sabi niya, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang, sabi niya, not only faith, but take note, hindi lamang para tayo ay ipinagkalooban na upang tayo po ay manampalataya lang. We did not heard, hindi lang natin narinig ang Ebanghelyo or the Word of God or the good news about the love of God, hindi lang para tayo magkaroon ng faith or manampalataya or maniwala. Nakuha niyo po ba? Hindi lang yon, kundi ang sabi niya, ang sa bahagi po yon. Nakuha niyo po ba? Bahagi ang pagtitiis. Nakuha niyo? So kapag nagtitiis kang ngayon, may pinagdaraanan ka, may tinitiis kang mga bagay, that is part of your faith in Christ Jesus. Kaya nga if you think na wala nang pagsubok kapag ikay na kay Kristo na, then you are wrong. Remember that? You are wrong. Punta tayo ng verse 30. Yamang taglay ninyo, sabi, ang gayong ding pakikipaglaban, ibig sabihin, same as Paul, kung ano yung nararanasan ni Paul, ang sabi niya, na inyong nakita sa akin, ang sabi ni Paul, at ngayoy,
nababalitaan ninyo tungkol sa akin. Ang sabi niya, that until now. Sabi mo, until now. Yan, ibig sabihin, napakatagal na. Ano? No, yung mga suffering niya, napakatagal niya. Sabi nga ng mga mag-asawa, Pastor, alam mo itong kasawa ko, suffering ko talaga to. Ang tagal na. Kailan pa? Since the very day na kami ay tumanggap ng engagement ring. Kasi maraming ring yan eh. Di ba kapag nagkakasal ako, merong friendship ring. Tama? And then engagement ring. And then wedding ring. O along the way na pag-asawa, suffering. Tama? Yung huli, anong gagawin? Enduring. Titiisin mo talaga. You will endure. So that is the 5 ring. Nakanyo pa. Kaya nga magtis-tis muna kayo. Kung gusto niyo talagang wag maranasan yung mga bagay nito. Maganda lang dyan yung friendship ring, yung engagement ring, tsaka yung wedding ring. Pero yung suffering tsaka enduring, pangit yan. Come on, let us bow our head. Tagilin Diyos sa mga Panginoon sa lahat. Salamat sa pagkakataon nito, Panginoon, na kami ay dinako mo sa lugar nito, Panginoon. We are full of hope, Lord God. And we believe that today, Lord, we will experience your presence, Lord. We will understand your word. We will understand, Lord God, yung mga bagay na nagaganap sa amin. Bagaman sa aming pananaw, sa aming paningin, Lord, ay hindi okay. But then again, we believe, Lord, that all things work together for good to those who love Him who are called according to your purpose. May layunin ka sa amin, Panginoon. At salamat sa oras nito. Dalayan po ng Iba na Espiritu ang siya magturo sa amin sa oras nito, Panginoon, regarding your message today. Magkaroon po nawa, O Diyos, ng pagkatakot, Panginoon, ng iyong lingkod sa oras nito upang nang sa ganun, Panginoon, ay mamayagpag, Lord, ang iyong kabanalan sa oras nito, ang iyong presensya, ang iyong karunungan, ang iyong kaunawaan, Panginoong Diyos. Lord, salamat po naway maingat na maihayag ang iyong mensahe sa umaga ito. And I pray, Father God, sa bawat isa sa oras nito na makikinig ng iyong salita, just open their hearts, O God, and give them understanding and wisdom, Lord God, through the power of your Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa iyong pinakamataas sa papuri, paglulahati at pagsabatang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Amen. Maaring hindi natin matapos ngayon itong message ni Lord, just like last 2 Sundays, na hindi natin natapos, nagkaroon ng part 1 and part 2, yung isang message, kasi medyo mahaba-haba ito, but we will try, no, na matapos. Okay, ang pamagat po ng message ni Lord is advancing the gospel through suffering. Medyo, sabi nga, medyo magkalayo somehow, parang opposite, no, yung message ni Lord, but along the way, nung itong pinagpipray at pinag-aaralan, then sabi ni Lord, suffering is a blessing. Tinanong si Lord, paano nangyari na ang suffering is a blessing? Kung suffering is a blessing, then I will say to the Lord, give me more suffering because it is a blessing. Because people, they are asking, hinihingi nila yung, kung ano yung mga bagay na for them is so-called blessing. Tama po ba? And we always ask for blessings. Tama pa? Andiyan ka pa ba? Di ba, usually, sinasabi nga natin, Lord, give me patience. Di ba sabi ganun? Anong nangyayari? Pinapadalan ka ng mga taong makukulit. Lord, teach me how to love. At bibigyan ka ng mga taong ang hirap mahalin. Tama po ba? That's why sabi ko nga lagi, be careful sa mga bagay na hinihingi natin sa Lord. Kasi hindi mo naman alam talaga kung ano yung mararanasan mo because you ask for one thing na sa tingin mo ay talagang magbe-benefit ka. Tama? There are times, Lord, give me strength. Anong ibibigay sa iyo? Yung mga mabibigat na problema. For you to endure, to endure it. Amen po. So suffering is a blessing in fact. Kung titingnan natin, surely, along the way na ating pag-aaralan, malalaman natin talaga na suffering is a blessing and makakaroon tayo ngayon ng kakaibang pananaw when it comes to suffering. Tandaan natin na ipapakilala ang ebanghelyo sa pamamagitan ng mga kapighatian natin. Amen po ba? Sino dito may kapighatian? Ito yung ibig sabihin, napakalalim na pinagdaraanan niya na pagsubok sa buhay. Talagang kapighatian, no? As in talagang siguro nasa lowest part or dark of their life, darkest ng part ng kanilang buhay, yung kanilang kalalagayan ngayon.
Talagang nasa madilim ka na bahagi ng iyong buhay. Kaya ang nangyayari, hindi mo man lang maihayag yung kagalakan mo sa panahon ng ikay nagdadalamhati o ikaw po ay may pinagdaraanan. Sino dito yung kapag kami meron siyang problemang napakabigat, tumatawa siya o masaya siya? Wala, di ba? Kasi kapag ikaw may pinagdaraanan na napakabigat and then tumatawa ka, siguro parang i-check mo rin yung sarili mo, no? Kailangan mo siguro ng psychologist or whatsoever. And amen. So maybe our suffering, maybe this is our greatest testimony in life. Yung pa lang, una pa lang, makikita natin that suffering is a blessing. Because ang suffering po ay, sabi nga, ito yung isang napaka-great or greatest testimony natin. Because without test, there is no testimony. Naka po ba? Kaya makikita mo yung mga tao na mayroong mga testimony, bakit sila lagi nagte-testify about what God has done in their life? It is because they undergo or they experience testing in their life. Nakaranas sila ng pagsubok sa kanilang buhay. At kung sino yung mas mabigat na pagsubok na naranasan, sila yung may tinatawag na great testimony. And pag nakita natin on our plain point of view, sa plain sight lang, makikita mo, parang yung pinagdaanan niya parang okay lang. Parang nung siya po ay nagkwento ng kanyang buhay, kung paano yung nangyari sa kanya, na parang nakita mo lang siya kung sino siya ngayon, kung ano yung siya ngayon eh. Na walang bakas kung ano yung mga nakalipas niya. Nakanyo po ba yan? Hello? Ayan. Kasi nga, ang mga tao, syempre, nakita lang nila kung ano na yung ngayon. And then, yung in between, what happened to that person, yung kanyang napagdaanan na pagsubok, eh hindi na natin alam. Pero yun yung bagay, o yun yung time na kung saan dumanas siya ng napakabigat. And then, nung siya po ay nagtiwala sa Diyos, sa pinanghawakan ng pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos, nakita na natin ngayon yung, kumbaga yung finished product. Sabi mo nga, finished product. Amen. And doon sa finished product na tayo po yung na-amaze. Tama po ba? Tama. Nakikita niyo pa po ba ako? Ayan. Di ba, gumandang lalaki ako kahit konti. Hindi niyo nakita nung wala pa ako kay Lord. Kung makita niyo lang yung itsura ko, hindi ganito. Hindi niyo maitsurahan. Talagang pangit na pangit na pangit na pangit. Pero praise God. No? Nung tayo nakakilala sa Panginoon, inayos niya yung ating itsura konti. Kaya hindi ko na kailangan si Vicky Bello. Mas magaling mag-modified si Lord ng itsura ng tao. Amen po ba? Amen. So kaya sabi ko sa inyo, manatili kayo na dumadalo sa gawain ng Panginoon para sumibol din yung pagiging bata. Amen po ba? Tingnan niyo, sabi nga sa inyo lagi, tingnan niyo yung mga hindi dumadalo sa gawain, ang tatanda ng itsura. Pero yung lagi nananatili sa presensya ng Diyos, sila yung masasaya. Amen po ba yan? Amen. So going back sa ating binasa kanina sa Philippians chapter 1 verse 12, and then balikan lang natin itong talata na to, makikita natin doon kung paano po ang ating apostol na si Pablo ay talagang siya po yung nagpapasalamat sa mga bagay na kanyang naranasan sa kanyang buhay. Imagine that, in business siya po yung magreklamo, siya ay nagpasalamat. Can we do that? Pwede ba tayong magpasalamat sa Diyos sa kabila ng ating mga pinagdaraanan? Kasi napakahirap na tayo magpasalamat sa Diyos kapag meron ka pinagdaraanan. Tama? That's the hardest thing. To be thankful and grateful kapag ikay may pinagdaraanan. Sino nga ba namang tao yung magsasabing, Lord, thank you, may pinagdaraanan ako ngayon? Wala Wala. Pero si Paul, kakaiba po siya. When he experienced God or encountered Jesus in his life, nag-iba po ang kanyang pananaw. At nung panahon na siya po ay nagkaroon ng mga sufferings and testings, trials in his life, kailan ito nagsimula? When he encountered God, when he encountered Jesus in his life, doon nagsimula sa Acts chapter 9, nung na-encounter niya. Kaya dito yung mga tao naniniwala na kapag siya'y na kay Jesus na at si Jesus ay nasa kanya, hindi na siya makakaranas ng problema, nagkakamali ka doon. Or wala nang pagsubok. In fact, the moment na tayo ay nakipagkasundo sa ating Panginoong Yesus, tinanggap natin siya sa buhay, doon magsisimula ngayon yung pagsubok na mas matindi. Kumpara doon sa dating hindi ka pa Christian. Nakanyo po ba? Diyan ka ba ba? Okay. Narinig niyo po ako lahat. So, verse 12, ang sabi niya, ibig kong malaman ninyo, sabi ni Paul, no?
Mga kapatid, ibig sabihin, kapatid sa pananampalataya, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong. Ito yung gusto kong bahagi. Ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. Ang sabi niya, naging kapakipakinabang, not for me, but for the Word of God. Tingnan niyo yung pananaw ni Paul, no? Yung mga naganap sa kanya, mga nangyari sa kanya, sabing ganon, ang nakita niya is that kung ano man yung nangyari sa akin, mga naranasan ko pagsubok, ay naging mabuti o nakatulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. O yun ang una niyang tinignan, yung benepisyo ng salita ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Tayo hindi naman ganun eh. We always look forward kung ano yung magiging benefit nito sa atin. Pero si Paul kasi, sa buhay ni Paul, ang sabi niya, I already deny myself. Dininay na ni Paul yung kanyang sarili. No po? So punta tayo ng verse 29. Sapagkat sa inyo'y pinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Makikita natin yan. Okay? Verse 30, ano sabi niya? Yamang taglayin ninyo ang gayong ding pakikipaglaban na inyong nakita sa akin at ngayoy nababalitaan nyo tungkol sa akin. Ang ibig niyang sabihin doon na until now, ang sabi niya, basahin ko lamang sa English, sa verse 30, since you have going through the same struggle you saw, parehas lang tayo ng nararanasan, ang sabi niya, na nakita niyo sa akin, ito pang sabi niya, I had, and now, here that I still have. Hanggang ngayon. Meaning to say, ang pagsubok ni Paul ay hindi natatapos. Alam niyo po ba kung kailan lang natapos ang pagsubok ni Paul? Nung siya'y wala na sa mundo. So let us always think of this and remember of this. Hindi na nawawala ang testings, trials, and sufferings sa mga mananampalataya. Hindi natatapos yan. Naku niyo po ba? Hindi niyo ba nakita ulit-ulit lang yung problema mo? Mag-away kayo ng boyfriend mo, magbabati kayo, maghihiwalay kayo, magsasama kayo. Pare-paro lang. Ang pamilya naman, nawawalan ng pera, financial problem, and then may family problem. Ano lang, ulit-ulit lang, cycle lang. Cycle lang. Ganun lang naman yung buhay na tao. Hindi nawawala yon. Same. At kailan matatapos yan? Dahil ito ang tanong ng mga tao, kailan kaya matatapos ang problema ko? Ang dali lang ng sagot dyan. Pagpatay ka na. Hindi mo pwedeng sabihin na kapag patay na yung asawa mo, wala ka ng problema. Amen po ba yan? Ganun din ba kayo? Nagtatanong kayo kung kailan? So ngayon, alam nyo na. Ibig palang sabihin, habang ikay nabubuhay, may pag-asa. Habang ikay nabubuhay, may pag-ibig. Mali na naman. Parang napanood ko na yun, no? Parang napanood ko yun. Anyway, ito yung katotohanan na dapat talaga nating tanggapin, church. Na hanggat tayo nabubuhay, ang sabi na Pablo, mararanasan natin ang mga pagsubok nito. And we must praise God instead. Kailangan pasalamatan ng ating Diyos. Amen po ba? Okay, bakit nga? Because ang purpose natin bilang Kristiyano is to advance the gospel of Christ through suffering na meron tayo pinagdaraanan. Kailangan makita, maihayag yung salita ng Diyos sa ating buhay, kung ano man yung ating pinagdaraanan. Kasi kapag okay ang buhay mo, napakadaling i-advance or sabihin or i-share yung word of God. Tama po ba? Kapag okay yung buhay mo, uy, alam mo si Lord, napakabuti niya. Kapag kaya may problema ka, can you still share the word of God? Can you still? Di ba nung okay yung sitwasyon mo, sister, ganito lang ang gawin mo. Nung ikaw na, yung nasa sapatos niya, ikaw na sa sitwasyon niya, can you still say to her, sa kabila ng pinagdaraanan, sister, ganito lang ang gawin mo. Napakahirap nun. No? But then again, as a Christian, still, kailangan may i-advance pa rin naman ang salita ng Diyos sa atin. Sapagkat tayo po ay kinamend ng Lord. No, tayo po inutusan niya, tinawag niya tayo upang sa lahat ng bagay, sa anumang sitwasyon ng ating buhay ay laging naihahayag ang kanyang salita. Amen? Amen. Okay, how does suffering advance the gospel as a blessing? Tingnan niyo, hindi lang niya na ihahayag o nadadakilang salita ng Diyos ng basta-basta lang, kundi merong kaakibat to bilang pagpapala. Okay, kailangan talaga idugtong natin yung blessing na yan Parang sa ganun, magkaroon tayo ng kaibang pananaw pagdating sa suffering. Amen po ba? Di ba, ang daling tanggapin ng isang bagay na pangit kapag binalutan mo ng napakagandang
Balot. Tama po ba? Nung last Christmas, may exchange gift sila. Nilagay niya sa box ng iPhone. Nakanya, oh, iPhone. Nung pagbukas niya, candy yung laman. Ang dali kasi, di ba? Ang daling tanggapin yung isang bagay na ibabalutin mo ng napakagandang wrapper. Tama po ba? Tingnan yung mga chichirya. Ang gaganda ng mga balot nila. Pero yung laman sa loob, hangin lang. Di ba? Wow! Pero makita mo, ilan lang. There are times, binibilang ko pa nga yun kung ilan yung laman ng mga chichirya na yan. Makikita mo siya. Yung mga nuggets, yung gano'n lang, yung maliliit. Bilangin mo yung laman nun. Ang punong-puno ng hangin, kaunti lang yung laman. No? So, ganun. Kaya nga, napakadaling tanggapin because of the packaging. Amen? Nakita mo yung babae, akala mo, ganda-ganda talaga, Kasi full of makeup. Pag nawala na yung makeup niyan, kaya gusto niya, laging madilim, laging gabi. Lagi ka ng tulog. Para hindi mo siya makita kung ano yung tsura niya. Di ba? May mga butas-butas yung tinatambakan lang ng kung ano-ano para maging makinis. Ganun. So, ito yung mga bagay talaga. Kasi ang tao, let's face it, ang tao kapag nakita niyang napakaganda, talagang napaka-easy to embrace. Amen po ba yan? Amen. Kaya nga magkakaalaman daw kapag ang babae at lalaki mag-asawa na. Yung nakita mo siyang gising, without makeup, walang kilay, nasa pinagmamasdan mo, tumutulo pala, nakangang, siyempre, hindi mo naman papakita talaga yung natural mo, di ba? Kapag ka nasa courting stage, kapag nasa stage kayo, iinom ka ng soft drinks. Pero pag mag-asawa na kayo, kasi nanginahayang ka na di ba? So, anyway, ito yung isang bagay na nais ko lang impart sa inyo na napakadaling i-embrace ang isang bagay kapag ang tingin natin sa isang bagay ay talagang blessing. Amen po ba? Amen. So ngayon siguro, dapat turuan din natin ang ating sarili. Mga asawa, tingnan niyo yung sarili niyo as a blessing. Hindi mo sasabing, malam, magmula nung napangasawa kita, parang sinumpa ako hindi ba totoo naman nagsumpaan kayo? Nung pagsakasal ano ba yung vow mo, ano yung sumpa mo sa kanya? Meron ako pinagagawa din kapag may ikakasal ako, ano yung vows mo sa kanya? Ano yung sumpa mo? Ibig sabihin ng vow, yung gagawin mo, yung tutuparin mo, hindi yung sumpa. Kaya ang nangyayari kapag mag-asawa na mamatay ka na sana. Okay, so anyway, today, pag-usapan natin yung mga bagay para na makita natin dapat or malaman natin sa suffering just to advance the Word of God or the gospel of God. Amen. Number 1 is this, yung proof as a disciples of Christ. Whenever we have these sufferings in our life, ang sabing ganon, ito yung kagandahan. Kapag may suffering ka in your life, ito yung sumisimbolo or nagpapakita na ikaw nga ay disipulo ni Kristo. Napakaganda nun. Bakit? Kasi ito yung sinasabi ng Panginoon. John 15:20, ang sabi niya, if they persecuted me, sabi niya gano'n, they will, talagang magaganap, they will persecute you also. Kung ako nga, sabi ni Jesus, siya na yung master natin, siya na yung king natin, siya yung leader natin, siya yung teacher natin. Pinersecute pa siya, nakaranas siya ng persecution. Tayo pa kaya? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya nga alam nyo sa panahon ngayon, hindi ko lang maintindihan bakit ang mga mamamayang Pilipino ay pinapersecute nila si Presidente Marcos. Si Presidente Marcos ay president ng Pilipinas at mga Pilipino kanyang pinangungunahan. At may mga Pilipino na ayaw siya na pinapersecute siya. Parang pinapersecute din nila yung sarili nila. Nakuha po ba natin? Kaya ang sabi rito, kung tayo talaga yung mga disipulo, mga tagasunod ni Kristo, kung si Kristo ay pinersecute, inapi siya, ganun din tayo. Because we are followers of Christ. We are following Christ, the steps of Christ. Nandiyan ka pa ba, church? Kaya nga ingatan nyo yung church Ingatan nyo yung gawain ng Panginoon dito Kaya ako iniingatan ko po Bakit? Kasi kung ano yung nakikita nila sa akin, is a reflection para sa inyo. Tama po ba yan? Halimbawa tayo, mga nagtatrabaho sa mga kapatid natin dito, kung sino ka, kung ano ka, because you are connected to that company, it seems that you are representing your company. Ganun siya Kaya nga sa mga company, tinuturuan tayo ng
proper way kung paano makipag-communicate sa mga customers, kung paano mag-engage sa mga customer na marereklamo or what. Because you are representing and you are part of that company. So, ganun din tayo. Because we are part of Christ, so kailangan talaga kung ang ating Panginoon ay persecute, tayo din. Ganun lang naman kadali yun. So, magiging proud ka doon. It is because, wow, nakakaranas ako ng suffering, nakakaranas ako ng persecution. It means that talagang kay Kristo ko. We're talking of this, kung titingnan natin sa Philippians, ang kausap po dito ni Philippians, ni Paul, ay mga taga-Pilipos na mga Kristiyano. Amen po ba? We're talking about Philippian church, no? Yung mga Kristiyano sa Pilipos. Tingnan niyo yung 16 ng John, verse 33, anong sabing ganon? Sabi sa John 16:33, napakaganda to at paalala to ng ating Panginoon. And I believe, marami sa atin, alam po nila yung verse na ito. Ang sabi niya, I have told you these things. Ang sabi niya, ang mga bagay na ito, sabi ganon, ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Tingnan niyo po sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Sabi ni Jesus, kasi naranasan niya eh. Naku niyo po ba? Kaya ang sabi ni Lord, mararanasan niyo ang mga pag-usig. Ngunit, ano sabi niya? Lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Ito yung napakaganda eh. Sabi ni Lord, napagtagumpayan ko na yon. Ang ibig niyang sabihin, tayo din mapapagtagumpayan natin yon. That's the good thing. Naku niyo po ba? Buti nga sinabi ng Panginoon yun eh. May mga pagsubok kayo, may mga pagtitiis, may mga himagsikan na magaganap against you. Pero ang sabi ng Panginoon, take note, I have overcome the world. Ang sabi niya, napagtagumpayan ko na yan, kaya kayo din. Hindi sinabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko na, pero kayo, bahala kayo. Hindi niya sinabi yon. Because we are part of God's family, we are His disciples, kaya nga, whether we like it or not, kung talagang naroon yung pananampalataya natin, gaya ng sinabi natin kanina, doon sa verse 29 ng Philippians chapter 1, not only to believe in Him, hindi lamang para manampalataya sa Kanya, kundi makaranas din naman ng pagtitiis. Ang sabi ng Panginoon, hindi naman tayo iiwan ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya kung na kay Kristo ka at si Kristo'y nasa sayo, anumang pagsubok ang meron ka, maybe you're just worrying and have this doubt in your life, but whether you like it or not, kung naroon ang faith mo kay Lord, hindi po pwede na manatili or hindi mo malagpasan ang pagsubok na yan. Church, ang dami mo ng pagsubok na nalagpasan, tama po ba? Tama ba? Ngayon ka pa ba susuko? Amen? Alam nyo kapag titingnan nyo, sino dito may mga old pictures? May mga old pictures pa kayo. Tingnan nyo yung itsura nyo dati. Nung black and white pa yung mga picture nun. Anong itsura mo dati? Pero ngayon, tingnan mo yung itsura mo ngayon. Ganun pa rin ba? Sabi ni Victor ba? Elmer. Ibig sabihin, wala pagbabago kay Elmer. Tingnan ko lang, ganyan ka ba dati manamit? Ganyan ba dati yung buhok mo? Ganyan ba itsura mo dati? Iba na, di ba? Tama? Hindi ka ba na-amaze, Lord, dinala mo ako sa ganitong uri ng pagmumukha. Binigyan mo ako ngayon ng ganito. No, ang Diyos kasi hindi kanya iiwanan sa talagang pagsubok na napakabigat. Lalo na ikay mananampalataya, hindi papayag ang Diyos, ang sabi ng awitin, na di ka pagpalain. Baka kahit sabihin yung, Lord, okay lang ako, kahit huwag mo akong bless yung kapatid ko na lang, kasama ko na lang, kasi bless na ako. I don't think so. Ang Diyos, whether you like it or not, again, lagi ko sinasabi ito, basta't may ginawa ka para sa Panginoon at may napagdagumpayan ka na pagsubok sa pamagitan niya, whether you like it or not, you will be blessed by God. Para sa iyo yon, church. That's why there are some unexpected things, di ba, in your life. Na, Lord, bakit mayroon akong blessing? Have you encountered that? Na mayroon kang pagpapala? Because unknowingly and unconsciously, may ginawa ka way back na napakagandang bagay. No? Tapos ang Diyos talagang, hindi niya kasi nalilimutan ang bawat bagay na ginagawa natin eh. Nandiyan ka pa ba, church? Amen. So makikita natin yon. Noong Panginoon, sabi niya, may mga bagay talaga na mararanasan tayo. May mga pagtitiis. At napakabigat pakinggan ng pagtitiis eh. Pag sinabi pagtitiis, talagang titiisin mo talaga. Napakahirap, kumbaga, yung word na yon. Ay, yung mga tao nga, ayaw nilang banggitin yun eh. Di ba ginagawa lang natin,
magtiyaga ka lang. Mas maganda yung tiyaga kaysa tiis, no? Mas maganda yung pakinggan yung tiyaga. Pero yun nga ang sabi ng Panginoon, whether you like it or not, hanggat naririto tayo sa mundo, lumalakad tayo dito sa mundo, dito sa sanlibutan na to, makakaranas tayo ng pagtitiis. And sabi ni Lord, okay lang yan. Okay lang yan. Napagtagumpayan ko na ang mundong ito. 2 Corinthians chapter 1 verses 21 to 22, sabi niya, ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo. Sabi ni Paul, ang Diyos ang nagpapatatag, nagpapatibay sa amin at sa inyo. Sabi nga nun, sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Naku niyo po ba, na kapag nagiging matatag or consistent and persistent ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos, yung ating connection sa Kanya, sabi nga nun, hindi ka matitinag, hindi ka matatalo. The thing is this, kaya tayo natatalo, kaya tayo sumusuko, humihiwalay kasi tayo sa Diyos na kapag may problema ka, unang-una mong tinatakbuhan para layuan ang Diyos. Tingnan niyo po ang nangyayari. Kapag may problema ka, may pinagdaraanan kang pagsubok, si Lord kaagad ang naapektuhan. Hindi ka mag-church. Tama? Nagre-rebelde ka. Anong kinalaman talaga ni Lord doon? Na ikaw din naman ang gumawa ng problema mo. Kapag you are so blessed, gustong-gusto mong na kay Lord, excited ka. Ano? Pero kapag may problema ka na, hindi na ako muna ako mag-church. Bakit? Bakit? Di ba lagi natin pinag-aralan? Bakit hindi mo lalo i-involve si Lord sa problema na meron ka? Why don't you involve God in your situation? In every testings and trials you have. Bakit kaya mo bang solusyonan yan without God in your life? I don't think so. I don't think so. At kung bahagi ka ni Kristo, you are a disciple of Christ, dapat nga lalo kang lumapit sa Kanya. Kaya nga pinaalalahanan na tayo ng Diyos. Naranasan ko na yan at mararanasan nyo. Ang sabi ni Paul, nakita nyo kung ano yung pinagdanasan ko, and yet, until now, I still have. Hanggang ngayon, naranasan ko. Sabi ni Paul, ibig sabihin, walang excuse. Sabi mo nga, walang excuse. Kahit po kami, nakakaranas din kami ng napakabigat na pagsubok. Pero hindi lang namin siya masyadong tinitignan. We are fighting. Lumalaban po kami. Mabigat din ang aming pinagdaraanan. Marami hindi nyo alam. Sabi ko nga po, no, yung mga tao dito, yung mga member natin, nauna na po ako maging cashless. Sabi ko sa asawa, yung wallet ko talagang nadudulang, di niya tinitignan. Kasi alam niya, walang laman, wala siyang mapapala. Pero nagtatrabaho ko talaga, tinatago ko. Kasi may mapapala siya dun . Pero ngayon, alam niya, pag nasa taas, walang laman yan. Sabi nga. Kasi nga cashless. Cashless na. Ayan. Ngayon, ang sabi nito sa verse 22, nilagyan niya kami ng kanyang tatak. Tingnan niyo po at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Ganyan ang ating Panginoon. Kung ano man ang pangako niya, in the days of trouble, ang sabing ganon, never will I leave you nor forsake you. Tutuparin niya yon. Sabi mo sa umagang ito, tutuparin niya yon. Yun. Kailangan yun ang lagi nating nasa isipan . Natutuparin ng Diyos kung ano ang ipinangako niya sa atin. Amen po ba? Alam niyo po ba ang sabi sa Book of Numbers, kung anong sinasabi niyo, siyang gagawin ko sa inyo. Kailangan lagi lang natin sasabihin. Sa ating buhay, ako'y aasenso. Ayan. Makakapagtapos na pag-aaral ng mga anak ko. Ako'y makakapagtrabaho. Papayat ako. Kailangan convince mo yung sarili mo, papayat din ako. Yun nga lang, di pinangako ng Lord kung kailan. Yun lang ang masakit. Pero papayat ka. Okay? Hayaan mo lang na kung ano yung sinasabi mo sa Panginoon, i-claim mo lang yan. No? Kung ano yung sinasabi mo, yun ang gagawin ko sa iyo, ang sabi ng Panginoon sa Book of Numbers. So that is one thing. No? Kaya nagiging blessing yung suffering and the purpose of suffering and suffering, sabi ganoon, yung suffering na meron tayo is to advance the gospel of Christ, sabi ganoon, or of God, sabi ganoon, is a proof na tayo po ay disciple ni Christ or ni Jesus. Amen po ba? Kapag may pinagdaraanan ka, amen po ba? Kaya pag may kasama ka, parang may pinagdaraanan ka yata, oo, meron Disipulo ka ni Kristo. Kung Kristiyano yan. Nakanyo po ba?
Kasi yung pinag-usapan lang natin for Christians, for believers. Amen po? Amen. So, pangalawa, another is to strengthen others' faith. Hindi ba blessing yon? Dahil may pinagdaraanan ka, nagiging kalakasan sa iba. Tama? Di ba kapag tayo may mga pinagdaanan na before, and then meron kang kapatid na lumapit sa iyo, sasabihin mo, alam mo kapatid, ganyan din ako eh. Nagagamit mo ngayon yung experience mo para i-share sa kanila. Tama ba? Andiyan ka pa ba? O nagagamit mo nga ba yung experiences mo para i-share sa iba, para magpalakas naman sa kanila? Kasi we're giving hope eh. We're giving hope na pag sinabi mong, ako nga eh, ikaw pa kaya? Di ba? I-encourage natin sila. Tama po ba yan? Nagiging encouragement ka nga ba sa iba? Because doon sa mga sufferings na meron ka, and your purpose is to advance the gospel of Christ. Nandiyan ka pa ba? Hello? Di ba sasabihin natin, ako nga, nalagpasan ko yan sa tulong ng ating Panginoong Diyos. So doon ngayon, napapalakas yung ibang tao. Kung ikaw, no, ay binigyan ka ng katagumpayan ng Diyos sa mga pagsubok na meron ka, nalagpasan mo yan, ako din, I will do the same thing. I will trust God in my life. Nandiyan ka pa ba? Anyway, ang sabi ng Bible, ano ba? Walang pagsubok ang dinaranas mo na hindi pa dinanas ng ibang tao. Ngunit, ang sabi gano'n eh, tapat ang Diyos sa kanyang pangako at pagdating ng pagsubok, lakas niya ay sasayo. 1 Corinthians 10:13, yan ang sinabi niya eh. Pagdating ng pagsubok, yung kapangyarihan niya, yung pagkilos niya, ay sasayo. I always say this sa ating mga members way back. Usually tayo may mga pinagdaraanan and para bang napakatagal na nung isang bagay na problema natin na pinagdaraanan. Eh, no? Ganun yung pananaw natin kapag may problema tayo. Parang ang tagal-tagal na nito. Di ba? Pero kailan ba darating ang help ni Lord, ang tulong ni Lord? Ang sabi ng Panginoon, pagdating ng pagsubok, sa oras na yon na kung talagang kailan mo kailangan. Tayo lang kasi mahilig lang tayong talagang pag may problema kayo ngayon na God knows it. When was the right time? When is the right time? Di ba? Sabi naman niya, Isaiah 60:22. When the time is right, sabi ni Lord, I, the Lord, will make it happen. Whether we like it or not. Kasi hindi ka naman pababayaan ni Lord. Ayaw niya na manatili ang pagsubok sa buhay mo. Ayaw niya yon. Ang gusto kasi ng Panginoon, may mga panapanahon na pagsubok para sa atin. Nakukuha po ba? Matthew 6:34. Anong sabi niya? Sapat na yung pagsubok para sa araw na ito. Kasi may pagsubok na naman para bukas. Hindi niyo ba nakikita? Everyday meron tayong pagsubok. Tama? Sa panahon na ito, pare-para siguro tayong pagsubok. May isang bagay tayong pare-parang pinagdaraanan na pagsubok today. Sa panahon na to. Kanina lang maga siguro. Pagsubok yung pagligo. O may katabi mo, naligo yan. Hindi niya napagtagumpayan ng lamig. Tingnan mo siya. Huwag mong ireklamo. Naligo ako kagabi pa. Tama-tama yung message. Advance. In-advance mo yung pagligo. No, kagabi ka naligo, para pag umaga, dahil malamig, hindi na ako maliligo. Eh, sabi ni Lord, merong, para sa araw na yon, yung pagligo mo, huwag mo gagawin ngayon, kagabi pa yon. So, kailangan maligo ka pa rin ngayon. Nandiyan ka pa ba? Sabihin sa katabi mo, huwag mong kalimutang maligo mamaya. Pinaringgan ka na ni pastor, di ka pa maliligo. Okay? So, Acts 5:40-42, anong sabing ganon? Sa Acts 5:40-42, pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito'y pinalaya. Makikita natin, nung sila po'y pinalaya mga apostoles, no, nagkaroon kasi ng condemnation and persecution sa kanilang buhay, kaya sila po ay nakulong. Subalit ang sabi ni Gamaliel, huwag niyong ipakulong yung mga yan. Marami nakakakita sa inyo at kung talagang sa Diyos yan, hindi natin mapipigilan yan. If that is the message, if that is the word of God, and if it's God's will, hindi mapipigilan yan. Pero kung hindi sa Panginoon yan, whether we like it or not, ang sabi ni Gamaliel, si Gamaliel na nagturo kay Paul, ang sabing ganon, teachers of the law siya eh. Ang sabing ganon, kung hindi kay Lord yan, ang sabing ganon, mababaliwala lang yan. Hindi magpapatuloy yan. Pero tignan natin,
Siya'y napaniwala nila, ang sabi kay Gamaliel, napaniwala ni Gamaliel yung mga taong umuusig sa mga apostol. Nang may patawag nila ang mga apostol, hinagupit sila at inutusang huwag nang magsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinalaya. Verse 41, sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, ito yung kapulungan, council, no? Nagalak sila na ituring na karapat dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan. We bear that name. We bear that name. Napakahalaga nun, no? We have that name of Christ in our life. Kaya nga kapag tayo po ay na-involved kay Kristo, tingnan niyo po kapag na-involve ka na sa mga born again, ano sasabihin nila sa'yo? Born again, borbolen. Kasi involved ka na eh. Nakuha niyo ba yan? Na, halimbawa sa mga kapulisan, isang pulis lang ang kurakot o nangungutong, para bang ang lahat ng kapulisan, gano'n na sila. Naunawa niyo po ba? Okay, para bang kapag congressman, ang tingin nila sa lahat ng congressman ngayon, nagko-corrupt. Something like that. Kasi nga, ano na sila, connected. Sabi mo connected. Yon. So tayo ngayon, dahil kung si Lord Jesus pinapersecute, dumaan siya ng pagsubok, we are part of Him. Tama, bahagi niya tayo. Tayo nasa Kanya. So kung nilakaran niya yung way of suffering, papunta rin tayo doon, so bahagi tayo ng Kanyang paghihirap. Nakukuha niyo po ba? Ngayon, nagiging source of strength tayo, dahil tayo ngayon, kung meron tayong mga kapatid na nahihirapan, dito ka lang, samahan mo, sunod ka lang. Kami rin, pinagdadaran din naman namin yan. Lalo na kung kilala ka niya na mahina ang loob mo. Pero nung nakilala mo si Jesus, lumakas yung loob mo. Nakuha niyo po ba? Of course, alam niyo po, tayo, madalas kung ano yung nakikita natin sa kapatid natin, gusto mo, maranasan mo rin kung ano yung meron siya eh. On how to be like him or like her. How to be you. Di ba gano'n naman ng tao? Ang gusto niya kung ano yung nakikita niya maganda sa isang tao, ginagaya niya. Tama ba? Nakita, ang kinis ng mukha mo, anong ginagamit mong sabon? Di ba? Anong ginagamit mong pabango? Sa umorder ng damit na yan. Lahat na lang, gusto kung ano yung nakikitang maganda sa isang tao, ginagaya nila. Tama? Kaya pag makikita mo sila, nagparibad lang isa, nakariband din siya. Kaya lahat sila nakaganon. Siyempre nga naman, ayaw mo malukot yung buhok mo eh. So lahat na maganda, ganun yung ginagawa. No? Ginagaya nila. Kasi nga, tandaan natin, bagaman hindi po natin sinasabi sa kanilang, etong gawin mo. Pero mga influencer din tayo. Sabihin sa katabi mo, influencer ka. Pero siya ay GI, hindi BI. Hindi bad influence. Good influence. Dapat maging ganun tayo. Ano pa? Amen? Okay, magiging ganun tayo. Kasi kapag naging good influence tayo, napapalakas natin yung ating mga kapatid. Willing ka ba na palakasin yung ating mga kapatid? Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpapahina. Okay, may kasunod pa yon. Hindi ka gawang China. Amen? Kaya kapag merong umiiyak, nag-break sila, made in China ka wari. Okay, tanong siya, made in China ka ba? Bakit? Ang rupok mo eh. Dapat gawang Pilipino. Ano yung gawang Pilipino? Orokan. May bahagi kasi ng Japanese, quality. Orokan. Ganun talaga yun. Gawang Pilipino pero quality ng Japan. Nakuha niyo po ba? So wag kang maging marupok. Okay ba yan? Hello? Hello? Yan, wag kang maging marupok. Ang sabi dito sa verse 41, nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas, sabing gano'n, ng kahiyan o magtiis ng kahiyan alang-alang sa pangalan. Verse 42, sabi niya, araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumitigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Bakit? Because they want to strengthen every believers. That's the importance of going to house visitation. Napapalakas sila. Nandiyan ka pa ba? Napakahalaga nun. Hindi mo kasi alam kung ano yung pinagdaraanan ng kapatid mo eh. Pero yung the moment na naroon tayo sa tahanan nila, nakita nila tayo,
Ay, sumasaya yan. Sino dito yung masaya kapag napapasyalan siya sa kanilang tahanan? Sigurado ba kayo? Pakisulat niyo yung nagsabi. Kasi alam niyo, pumupunta kami isang batalyon eh. Baka naganda ka ng marami. Kapangatakoda pala. So, napakaganda po ng kapag pinapasyalan natin yung kapatid natin sa kanilang mga tahanan. Ano mang uri ng tahanan mo? Ang ganda doon na talagang may mga taong, ibig sabihin, napapahalagahan ka. Sino ka ba para pasyalan? Di ba? Imagine mo, pupunta sa'yo yung katulad ni Brother Edwin. Di ba? Madalang lang mamasyal yan sa mga bahay-bahay. Pero tingnan nyo ngayon, kasama natin siyang namamasyal sa bahay-bahay. Amen ba? Church, nandiyan ka ba ba? So, no, napakahalaga nun. And that is our goal, to strengthen other people or strengthen our brothers and sisters. Amen po ba? Kaya mo ba siyang palakasin? Amen. Anong ginagawa pagka pinapalakas? Di ba tinatap? Sabi mo, kaya mo yan. Sige nga, yan mo. Kaya mo yan. Sige, dagukan mo kung kinakailangan. Yung pinakamalakas na hampas para lang talagang ma-feel niya talagang, oo, kaya ko, tama na, at kakayanin ko na, nasasaktan na ako eh. So, ganun lang eh. No, sa 2 Corinthians 1, verses 3 to 6, purihin natin ng Diyos at Ama nating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahahapis. That's the purpose. That's the purpose because we cannot comfort others kung hindi tayo nakaranas ng comfortness from God. Kasi same comfort ang ipaparanas natin sa mga kapatid na naranasan natin comfort from God. Kung ano yung naranasan natin sa Diyos, yun ang ipaparanas natin sa kanila. Tama po ba? Amen. Ayun ang sinasabi ng Bible. Verse 3, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Ayun, ganda yung comfortness. Verse 4, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapigatian. Imagine mo, dahil may suffering ka, inaaliw ka ng Lord. Tama? And it is a blessing. It is a blessing. Kasi kung masaya ka na, papasayain ka pa ba ng Diyos? That's it eh. Kung wala kang karamdaman, magaling ka, papagalingin ka pa ba ng Diyos? No. Kaya ganun ang sinasabi niya. Imagine kapag meron kang kapigatian, doon mo ngayon mararamdaman yung yakap ni Lord, yung kamay niya. At doon mo papapatunayan, yes Lord, truly, you comfort me. Nakuha natin? Kaya there are times, ang sarap no, na meron ka talagang pinagdaraanan. Kasi doon mo mararanasan that there is God. The God of comfort. Amen? So, ang sabi niya, upang maaliw natin ang nasa anumang, that's the purpose. So, it is a blessing. Paano mo i-comfort yan? Halimbawa, ako, paano ko i-comfort kayo? Sino pa ba dito yung hindi pa nabasted? Sino dito yung nabasted na? Sino dito yung nabasted? Huwag ka na magsinungaling. Magtapat ka na. Kasi sorry, kung may nabasted dito, hindi ko kayo masisharean. Sabi, hindi ko na-experience eh. Di ba? Same pala kay brother. Kaya hindi namin kayo, pagka nabasted dito, huwag nyo kami lalapitan. Lumapit kayo, siguro maaari. Kay Elmer, kay Alan, lapit. Sabi mo ba yan, Pastor na nakakaya. Ganun ba yan? Kailangan malaman nyo lang, kung sino ilalapitan. Si Tatay Jerry. Hindi ba? Huwag nyo lalapitan yan. Okay? Si Christian. Hindi ba? Huwag nyo lalapitan. Wala pa lang nangyari sa atin ganun dito kahit isa. Praise God. Walang ganun dito. May babae bang nabasted? Amen? No? So, siyempre, ang hirap nun eh. Hindi mo siya mako-comfort because hindi mo naranasan. Pero ang sabi ni Lord kasi naranasan mo ng kapigatian and then it is much more easier for us to comfort other people. Tama? Kaya sasabihin mo, kung ako nga, alam, nakaranas din ako ng ganyan. Kaya kami, ang dali lang namin ni-explain sa inyo kung ano yung mga
naranasan namin before. Na napakahirap. Na napakahirap. Hindi madaling magpamilya. Yung iba, akala mo talagang gusto ko nang mag-asawa, gusto ko nang magpamilya. Or sabi natin, gusto mong mag-asawa. Napakadali lang nun. Sino dito yung gusto na mag-asawa? Amen. Para may mag-aaway, ma. Okay, pero listen to this. Yung iba gusto nilang mag-asawa, pero ayaw nilang magpamilya. Ibang usapan po yon. Ang pagpapamilya, ito yung talagang yung obligasyon gagawin mo. Yung pag-aasawa, you're just committing yourself to a specific person. Gusto mo lang siyang makasama. Mapasayo na siya. Pero yung gawin mo, gampanan mo, yung work or yung ministry para sa family mo o yung responsibilidad sa pag-aasawa at pagkakaroon ng mga anak, yun ang pagpapamilya, kasama yung pagkakaroon ng anak. Papakainin mo siya, didisiplinahin mo siya, bibisan mo siya. Tanggap mo na ba yun? Kaya mo na ba yun? May iba, they are ready para mag-asawa, pero hindi magpamilya. Kaya makita mo, may mga pamilya, may mga tatay, may mga nanay na nagre-reklamo because they are not prepared to become, ibig sabihin, yung alagaan, to take good care of their family. Ang mindset pa lang niya is makakasama ko lang itong babae na to o itong lalaki na to. Nakanyo po ba? Kaya hindi mo ma-share Hindi mo ma-encourage yung isang tao, yung pamilyado Hindi mo masabi sa kanya. Hindi mo rin maunawaan kasi, ikaw mismo. Tingnan mo yung mga mag-asawa, hindi nila maunawaan. Bakit ganito? Hindi talaga natin maunawaan. That's why every family must be discipled. Kailangan din nating i-disciple ang ating family. Amen ba yan? Nandiyan ka ba church? Amen. Konti na lang. Yariin na lang natin to at isusunod natin yung 1, 2, 3 sa next week. Okay? Sabi rito sa 2 Timothy 4:17, sabi rito, ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang makapangaral ng lubusan sa lahat ng hentil at ako'y naligtas sa tiyak na kamatayan. Ito yung nangyari po kay Paul, no? Na kung saan makikita natin doon sa Acts 5:40 and 42 na naranasan ng mga disciples, alam ni Pablo na same persecution, same testing, same trial ang kanyang mararanasan. Kaya tingnan natin dito balik tayo doon sa verse Corinthians 1:3-6, yung 2 Corinthians 1:3-6. Kanina balik tayo sa verse 5, punta tayo sa verse 5. Yung God at comfort kanina, balikan natin. Anong sabi niya doon? 2 Corinthians chapter 1, verse 3-6. Ayun, ang sabi niya, verse 5 na tayo. Anong sabi ng 5? Sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga, tingnan niyo pa, pagdurusa ni Kristo, ibig sabihin, dumarami. Ano niyo po ba? Sapagkat kung paanong sumasagana o dumarami sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. Ito lang po yun. Kung yung kapagyatian mo ay tumataas, lumalala. Yung problema mo, yung testing mo, bumibigat, ganun din ang comfort ni Lord. Ibig sabihin, pinapantayan niya. Nakanyo po ba? Kung ano yung pangangailangan mong kaaliwan at pagkilos ng Diyos, papantayan niya yon. Kaya kahit gaano kabigat ang problema mo, pinagdaraanan mo, kayang katagpuin ng Diyos yon. Yun ang ibig sabihin. Nakanyo po ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, naggarito na yung problema ko. Lubog na ako sa problema. Kayang katagpuin ng Panginoon yun. Nakanyo po ba? Kaya nga, it is a blessing. Na habang lumalala, bumibigat ang pagsubok mo, ganun din yung habag ng Diyos, yung kaaliwan ng Diyos na nararanasan mo. And it is a blessing. Again, ulitin ko lang. Nakanyo po ba? Kasi kung ganun lang ang problema mo, ganun lang ang habag ng Diyos sa'yo. Ang gusto natin, maranasan yung kahabagan talaga ng Diyos. So kung gusto mong mas malaking habag ng Diyos, gusto mong malaking pagkilos ng Diyos sa buhay mo, great testing din. Nakanyo po ba? And great testing will become our great testimony. Diba? Kasi kung mapapakinggan natin yung mga testimonies ng ibang tao, ang galing naman.
Sana ako rin. Nakita lang kasi natin kung ano na siya ngayon. Pero yung pinagdaanan niya before, hindi natin nakita. Marami siguro dito, sana maging kamukha ko si pastor. Wow! Alam niyo po ba kung ano plastic surgery na pagdaanan ko? Ano mga pagsubok ang napagdaanan ko bago ako naging ganito? Nakuha niyo po ba? Yung mga asensadong tao, paano si Manny Pacquiao, paano umasenso? Sana maging Manny Pacquiao din ako. Alam niyo ba kung ano mga trainees na pinagdaanan niya? Ilang mga suntok, ilang mga ups and down na pinagdaanan niya? No? Tayo kasi ngayon, kapag may pinagdaraanan tayo, ginagawang magmukmuk pa. Gawin ang gagawin mo. Pupunta ka sa isang sulok, pakakaisipin mo yung problema mo, isip ng isip, ng isip, ng isip. Gawin ang gagawin natin. Gano'n kasi ang problema, gusto niya, isipin mo siya. At ang problema, hindi kanya iniisip. Wala siyang pakialam. Basta ang problema, ang sabi niya, gusto ko mamroblema ka. Ang sabi niya, problema. No? Tayo naman, dahil yun ang purpose niya, sige nga problemahin kita. Uupo ka sa isang sulok, maglulungkot ka, kaya habang naguhugas ka ng pinggan, tulala ka. Tapos, gusto kong makinig ng sounds. Makikinig ka, pagbukas mo, malulungkot na awitin. Lalo kang nababagabag. Lalo kang nalulungkot. Tama po ba yan? Di ba nakikita yung mga lonely? Tapos may mapapatugtog. Kung mawawala ka, lalo kang iiyak. Iniwanan ka, kung maibabalik ko lang. Lalo ka tuloy nabibigatan. Di ba? Ba't hindi ka kumanta ng masasaya? Laklak. Di ka kumanta ka ng mga masasaya. Ano sabi ba ng Bible? Nalulungkot ka ba? Sing songs of praise. Yan ang sinabi niya sa James chapter 5. Nandiyan ka pa ba? Kasi yun ang nais ng Panginoon sa atin. Okay, konti na lang. 2 Corinthians 1:24. Anong sabi niya? Tingnan niyo po yung 2 Corinthians 1:24. Okay, nandiyan ba tayo? 2 Corinthians 1:24. Okay. Hindi sa nais naming maging Panginoon sa inyong pananampalatayang, sabi ni Paul, kundi kami ay mga kamanggagawa ninyo para sa inyong kagalakan, sapagkat kayo'y nakatayong matatag sa inyong pananampalataya. Again, this is the purpose of Paul, to strengthen. Dapat ganun din tayo. Amen po ba? Lagi ka sanang maging kalakasan ng iyong katabi, ng iyong kapatid. Na he is so excited to go to church, to worship God, kasi naruroon ka. Kaya nga, alam niyo mga pastor, kapag ang mga tao, ang mga member din niya nakikita, nalulungkot ang mga pastor. Sa totoo lang. Yun ang sinasabi ni Paul eh. Kayo ang aking kalakasan, ang sabi ni Paul. Kaya pagka nalulungkot ako, minsan nagsasabi ng asawa ko, nalulungkot ka na naman kasi hindi mo nakita si ganito, no? Kasi may problema sa ganito. Nalulungkot. Totoo po yun. Isang bagay na nakakapagpalungkot sa akin yun. Kapag hindi natin nakikita o hindi ko nakikita yung mga kamanggagawa. Maaring wala pa kasi kayo sa aking posisyon, pero the moment na kayo nasa posisyon ko, pag hindi mo nakita yung isang kamanggagawa, no, bilang, sabi natin, bilang tatay, no, makikita nyo kasi kapag ang tatay, nakita nyo, or magulang, hindi niya nakita yung anak niya na naroon, there is something wrong. Tama, yun ang kagad isipin natin, there is something wrong. Yun talaga kagad. Maaring may pinagdaraanan siya ngayon. No? So, yun yung pumapasok sa akin kagad. Kaya nga si Paul, ang sabi niya, I want you to be strengthened. Kaya nga bukas na libro ang buhay po ni Apostol Pablo. And he is always encouraging people. Napagdaanan ko na yan. Kaya nga sabi ni Paul, along the way, kung titignan natin yung Philippians chapter 1, kung ano yung sinasabi nyo, kung ano ba yung pinagdaanan mo, wala pa yun sa pinagdaanan ko, sabi ni Paul. Along the way, kung babasahin natin, kasi binasa lang natin doon is verse 12, verse 29 and 30. But along that verses, no, sa loob nun, mababasa mo kung ano yung pinagdaanan ni Paul. Na talagang sabi pa nga niya sa chapter 4, no, sabi niya, alam niyo bang nakilala ko na ang gutom, naging magkaibigan kami. Sabi ni Paul, naging magkaibigan kami ni Paul, ay ng kagutuman. Sabi ni Paul, nakilala niya. Kilala niyo ba yung kagutuman? Have you experienced na magutom? Yung talagang wala kayong makain? Or kayo lang yung dahilan kung bakit nagutom kayo? Ang ibig sabihin ni Paul, nakilala niya, gusto man niya kumain pero wala siya makain. Pero tayo, may makakain tayo, ayaw niya lang kumain. Dahil inuuna nga natin yung cellphone, di ba?
O kaya may ginagawa ka, di, yari ko muna ilaba ko, magugas muna ako, maganito muna ako, mamaya nakakain. May pagkain naman. Pero ang sabi ni Paul dito, ang ibig sabihin, gusto kong kumain pero wala akong makain. Yun ang ibig sabihin ni Paul. Have you experienced that? Na talagang wala kang makain? Wala, hindi. Pero si Paul sabi niya, magkakilala kami, naging kaibigan ko siya. Something like that. Kaya ang sabi ni Paul, no, naging kontento ako. I know what is to be contented. Sabi niya, naranasan ko maging kontento, ang sabi ni Paul. So, along the way, yung buhay ni Paul ay nakakapag-encourage sa atin. By the way, sasabihin mo, hindi naman ako si Paul. Pero si Paul, he is not Christ. Pero he imitate Christ in his life. Kaya ang sabi ni Paul, gayahin niyo ako gaya ng paggaya ko kay Kristo. So same. Paul is not trying us to become Paul. Pero ang sabi lang naman ni Paul is, tingnan niyo lang ako, maging halimbawa lang kayo. Kasi yung Christ, yung Kristo na meron si Paul, is the same Christ that we have. Yung Diyos na naghimala noon, is the same God na magmi-miracle pa rin ngayon. Hindi nagbabago kasi ang Diyos. Amen mo ba? Ganun lang yung panghawakan natin. So, maging matatag lang tayo. Sabihin sa atin mo, maging matatag ka lang. It's very normal na magka-problema ka. Okay? Very normal lang na magka-problema ka. Tandaan mo, kapag wala kang problema, abnormal ka. Abnormal ka ba? Hindi, kasi nga meron din tayong problema. Tama po ba yan? Amen. So palakpakan natin si Lord.